Plinano nga ba ng mga Marcos at Romualdez ang sinasabing pangbubudol ng mga ito sa mga Pilipino kung saan dinaranas ngayon ng Pilipinas ang umano'y pinakamatinding korupsyon sa kasaysayan? Taong 2016 nang dumikit si Imee kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Duterte noon nagbigay umano si Imee ng election campaign contribution sa kanya. Sa panahon ng termino ni Duterte bilang Pangulo, unti-unti na numbalik ang simpatya ng mga tao sa mga Marcos dahil yan kay Duterte hanggang sa maipalibing nga sa libingan ng mga bayani si Marcos Sr. Taong 2022 nang si Sara Duterte naman ang niligawan ni Imee para kumbinsihing tumakbo bilang vice ni Bongbong sa ilalim ng pangakong unity and continuity para maipanalo ang pagkapangulo. Pero nang manalo na, ang pangarap na pagbangon ng Pilipinas ay mauuwi pala sa wala dahil sa pagkaupo pa lang ni Bongbong sa Malacanang, nag-umpisa na ang mga hindi inaasahan ng bayan. Kabilang dito ang mga kontrobersya sa heavy luggage, Maharlika Fund, insertions o mga singit sa national budget, flood control, PhilHealth, PDIC, pagbebenta ng toneladang ginto, pagsirit ng trilyones na utang ng bansa, unprogrammed na mga ayuda at ang walang kamatayang Folboron controversy.